nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. When Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? Dadagan, Balita News Update. Heto na naman ho tayo mga kabalitaan at atin naman ho pag-uusapan itong nakaraang pagdinig ho ilang araw lang, no? Bago pa lang ho ito mga kabalitaan kung saan si Kerwin Espinosa po ay ayun nagpakita ho sa Quadcom upang ho'y mapag-usapan ayon sa kanya na mabigyan ho ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama na talagang sadyang pinatay daw dahil sa ibinabatong aligasyon na yung paggamit at pagbibintaw ng illegal na droga sa panahon ni Presidente Duterte na ito ay nasa narcolista mga kabalitaan. So, dinidiin niya ho dito rin si Senator Bato de la Rosa, lalo na ho yung affidavit nito, yung affidavit na gawa lang, kumbaga ready-made na. Yung paggawa ng affidavit niya para maisangkot yung mga iba pang kilalang personalidad sa kasong iyon. Noong June 2016, nagbakasyon kami, kasama ko ang aking pamilya at ang mga anak. Nagpunta kami ng Malaysia para magbakasyon. At sa plano ko na manirahan na doon sa ibang bansa at maghanap ng trabaho. Nabalitaan ko na lang habang nandoon ako sa Malaysia, mga last month of July, nabalitaan ko na lang yung papa ko napasama sa narcolist ng ating Pangulo. Actually mga kabalitaan, kumbaga i-refresh natin yung mga nakaraan. Bago ho nakaupo sa pwesto si Duterte, ay inanunsyo na ho nito na lahat ng mga durugista ay talagang kanyang hahabulin. So, sa naalala ko lang, nung sinabi na ho ni Duterte na ganun hong mangyayari, bago ho nakaupo sa pwesto, si Kerwin Espinosa ho ay umalis na ho ng bansa. So naiwan ho yung kanyang papa. Kaya based sa record ho ng PNP, ayon pa kay President Duterte na may involvement ho, conspiracy ho, yung ama niya sa negosyo ho nitong si Kerwin Espinosa, mga kabalitaan. Yun po yung pumutok na issue. Yung conspiracy na tinatawag na alam ng papa ni Kerwin, yung mayor na napatay, na ito yung negosyo ni Kerwin. Kaya nung sinabi ni Duterte na hahabulin niya, talagang dadanak daw yung pulang tubig sa ating bansa dahil talagang may mangyayari hong paghahabol ho sa mga drug lords at mga gumagamit ho nito. Kaya nung si Espinosa umalis ho ng bansa. Kaya nung nalaman ni Espinosa, nung nakaupo si Duterte, nalaman ni Espinosa nung nasa ibang bansa na ho siya, sabi niya sa sa Malaysia daw eh. Hindi ko alam kung sa Malaysia ba, pero yun ang pagkakasabi niya. Nalaman niya na doon na nasa narcolist na ho yung papa niya. Yun po yung pumutok na balita at sinabi ni Presidente Duterte na umalis na ng ibang bansa si Kerwin Espinosa, mga kabalitaan. Na si Rodrigo Roar Duterte. Nagkaroon sila ng meeting sa kanyang mga abogado noong July at nagresulta na pumunta sila sa krami
hindi para sumurrender. Nagpunta sila ng krame para humingi ng tulong kay General Bato, na ngayon ay senador na po. Habang nandoon sila sa krame, sinabihan siya na tawagan mo ang iyong anak para pauwiin dito sa bansa, para sumurrender din. Kasi kasali sa listahan ang anak mo, na mas mabuti umuwi siya para maligtas. Pero sa totoo lang, habang nandoon ako sa ibang bansa, hindi sinabi ng papa ko, ng daddy ko, na nag-uusap kami sa telepono. Ang sabi niya sa akin, huwag kang umuwi dito sa Pilipinas. Bahala na daw na siya ang mamatay kaysa ako. Kasi naramdaman niya na may ibang plano at may masamang mangyari sa amin. So, yun nga po mga kabalitaan, na sinabihan siya ng kanyang ama na huwag umuwi ng bansa dahil may mangyayaring mas hindi maganda sa kanya, mas gugustuhin pang siya bilang ama ang mamatay kaysa sa kanyang anak. Dahil nga po sa sinasabi ni Duterte noong nakaraan na may kinalaman ho, kumbaga may nalalaman yung ama ni Kerwin na kung ano po yung mga kalakaran na ginawa ni Kerwin sa illegal na drugs or sa di umano na drug lord or supplier, nagbibinta ng mga illegal na droga sa ating bansa, mga kabalitaan. Kaya doon siya tumira sa White House, sa tinitirahan ni General Bato. Noong Agosto siya pumunta doon. Pinauwi siya base sa kanyang tawag sa akin. Pinauwi siya August 10. August 10. Nung umuwi siya, dumiretso na siya doon sa police station ng Albuera. Hindi na siya umuwi sa aming bahay. Habang nandun siya, nagdaan ang mga ilang araw, may lumabas na search warrant doon sa bahay ng ancestral house namin. At yun, sinerve ang warrant, nawala siya doon, at sinerve ang warrant, wala din ako kasi nandun ako sa ibang bansa. Nung sinerve ang warrant, may nakuha daw, may nakita silang droga na 11 kilos at mga baril at pangpasabog. Nung napailan kami ng kaso, yun ang dahilan kung bakit inilipat siya sa provincial jail ng Baybay, Leyte. At ako naman... So yun po mga balita, no? Dami niyang mga sinasabi dyan na di umano ay lahat ng mga nakukuhang ebidensya ay pawang mga mga walang katotohanan at planted ho ang lahat na yan. So yan po ang ibig sabihin po ni Kerwin Espinosa. So ipagpatuloy natin, fast forward ho tayo mga kabalitaan. General Bato, nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din.
So yun nga po mga kabaitan, no, malaking akusasyon ho ito laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero nung mga ilang pagkatapos lumabas tong pag-testify ni Kerwin sa hearing na ito, ay sinagot ito ni de la Rosa na ang lahat ng mga sinasabi nito ay walang katotohanan at isang beses lang ho daw sila nagkita nung pinuntahan ni de la Rosa si Kerwin patungkol ho sa sinasabing naging protector di umano si Joey Espinido sa kanya. Nakatanggap umano ng pera, no? Naging protector si Espinido kay kay Kerwin Espinosa. Humingi ho ng patawad ho itong si Kerwin kay De La Rosa dahil nga po ay sa bugso ng kanyang damdamin, kaya na ho kumbaga dinidiin niya at sinasabing si De La Rosa, si Espinido ay ano daw, isang protector daw sa isang drug lord. So, yun po ang naging testimony or yung pagte-testify ni Kerwin. Para sa akin, hindi ako nababahala dahil alam na muna natin, lalo na pag mga Bisaya talagang, lalo na si Bato de la Rosa, ay may may word of honor ho yan eh. At saka makikita ho naman natin yung taong nagsisinungaling o hindi nagsisinungaling, kahit sa facial expression lang, makikita ho natin kung totoo yung mga sinasabi nito, mga kabalitaan. At ngayon naman po ay diretso tayo kay Mayor Richard Gomez. Pakinggan ho natin yung naging testimony ho ni Mayor Richard Gomez patungkol ho naman sa war on drugs. Kung totoo ba ito o hindi, dahil karamihan ho sa mga pinaniniwalaan ng ating mga kongresista dyan ay walang katotohanan ng lahat at talagang may extrajudicial killings sa panahon po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang programang War on Drugs, mga kabalitaan. Congressman Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka kagad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, so siya lang po talaga yung nag-iisang kongresista sa ngayon na narinig ho natin, mga kabalitaan, na pinatutunayan niya yung implementasyon ho sa war on drugs na totoo po ay talagang lehitimo ho, no? Na yung mga suspect binibigyan ng pagkakataon. Siyempre, tama ho yung sinabi ni Congressman Richard Gomez na hindi mo basta-bastang malalapitan yan at pagsasabihan na, huminto ka na dyan. Hindi maganda yung trabaho mo, baka may mangyaring masama sa hindi. Kasi yung mga utak ng mga taong yun, lalo na pag lango sa droga, talagang hindi na mag-iisip ng tama yun. At saka, irritable ho yan sila. Kaya, yung mga kapulisan ho natin, talagang doble ingat ho. Sabi nga ni Duterte, hihintayin pa ba yung ating kapulisan ang mamamatay? Kaysa ho sa mga masasamang tao yan na marami pa pong mabibiktima nilang mga kabataan para ho gumamit sa illegal na droga na yan, mga kabalitaan. Di ba? So naging tama ho yung sinasabi ho ni Mayor Richard Gomez at siya lang po talaga yung ating nakikita na nagsasabi ho na medyo pabor ho talaga sa sinasabing implementasyon ng war on drugs, mga kabalitaan. There are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First,
when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba nung sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So tama ho si Congressman Richard Gomez, lagi na lang hong binibigyan ng mahabang oras na makapagsalita ho si Kerwin Espinosa, samantalang itong si Marcos na dinidiin ho at naging subject po ito sa testimony ni Kerwin na ilang salita lang hong maririnig ho natin mula sa kanya. So tama ho si Mayor Richard, talagang hindi ho siya bias at hindi ho rin siya kumakampi ho at saka parang naging neutral ho siya dito dahil po based sa kanyang experience at nakikita ay yun po yung kanyang mga sinasabi ngayon. So hindi ho ibig sabihin na ino-oppose niya po yung mga kasamahan nito na nakikita niya siguro na medyo naging unbalanced ho, naging kunting bias ho yung ating mga kongresista dahil nga po ay talagang lahat ng oras ng mga kumbaga binibigyan ho ng mahabang oras si Espinosa para ho makapagsalita. Samantalang yung kanyang dinidiin, kunting oras lang. At sana po ba yung pinaghahawakan na parang masabi nating maniniwala ho tayo dahil sa sinabi ni Richard Gomez na doon sa hearing pa lang sa Senado ay nako, wala hong sinasabing mga totoong mga sinasabi dahil nga po sinasabi ni Kerwin dati na lahat ng kanyang mga tinitestify ho doon, lahat ng kanyang mga binanggit ho doon sa usapin na illegal drugs at kung ano-ano pa doon ay wala hong katuturan lahat. So paano pa kaya? Paano pa kaya dito sa Kongreso na sa hearing na ito na maniniwala pa ba tayo na nagawa niya na nga? Bakit hindi imposible na pwede niya magawa sa hearing na ito? Yun po yung ibig sabihin ni Mayor Richard Gomez, ni Congressman Richard Gomez, mga kabalitaan. So, klarong-klaro ho na kailangan ho talaga na pagtuunan ng pansin at bigyang halaga ho yung mga sinasabi ni Mayor Congressman Richard Gomez dahil alam ho natin na ito ay posibleng mangyari ho at hindi ho natin may pagkakaila na mangyayari talaga ang hinala or yung iniisip ngayon ni Mayor Richard Gomez. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? At well, again, mga kabalitaan, medyo pa rin, no? Medyo may pagka-bias pa rin yung investigation na to. Kahit nakapagsalita ho dito si Colonel Marcos, pero talagang lahat ng oras nasa kay Kerwin Espinosa O makikita natin at saka dinidiin ho talaga yung si Bato de la Rosa. Sino pa ba yun? Yun nga, siya ho may kagagawa ng lahat sa paggawa ho ng affidavit nito. Yung sinumpaang salaysay na hindi daw siya ang gumawa. Kumbaga, inihanda na daw para mapirmahan niya at gagamitin sa kaso na laban ho sa mga taong sinasabing dapat iniin ho, lalo na si Laila de Lima. So, sa puntong ito, sa pagdinig na ito mga kabalitaan ay talagang saludo ako kay Congressman Richard Gomez at alam ko naman kaalyado naman to ni Presidente Duterte, pero nakikita natin na hindi ho siya parang bumabalimbing, no? Karamihan kasi sa mga opisyal natin sa gobyerno ay mula ho sa partido ni Presidente Duterte ay bumabalimbing na. Dahil nga po alam natin yung may standard operating procedure ho yun dyan sa Kamara, at lalo na ho dyan sa Senado, wala pa akong nararamdaman, pero karamihan ho sa Kamara, nako,
sobra 100% ho yung SOP diyan ay talagang malinaw, maliwanag pa sa sikat ng araw. At Mayor Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, kasi nasanay akong mayor na mayor eh. Ha? So Congressman Richard Gomez, saludo ako sa ipinakita niyo pong katapangan at sinseridad ho sa paglingkod niyo po sa bayan, dahil nga po ay binigyan niyo po ng halaga yung ibang mga tao, hindi lang yung si Kerwin Espinosa, pati na rin para malaman kung ano talaga ang katotohanan nito. Kasi ngayon nga ako, hindi ko nga naintindihan hindi ko nalaman lahat pala yung pinagsasabi ni Kerwin Espinosa doon sa Senado, tong hearing sa Senado, ay wala palang katotohanan lahat. Akala ko mabibilang lang na parang dinadagdagan lang yung kanyang sinumpaang salaysay para idiin. Pero karamihan pala sa kanyang mga sinalaysay ay nako, wala pong katotohanan. So, ayun po, medyo nagkaroon ho tayo ng reaction video ho patungkol ho sa hearing nito na ito na sa pagpakita ho ni pagpunta ho ni Kerwin Espinosa diyan sa Quad Committee hearing sa Kongreso. At nawa po ay maintindihan niyo po yung mga pangyayari ngayon at wag ho kayong basta-basta maniwala ho sa mga kongresistang yan para sa akin. Para sa akin lang ho kasi nakikita na ho natin simulat sa pool pa lang sa pag-upo pag-upo bilang House Speaker ho ng Congress si Romualdez ay nagkaroon ho ng mga pagbabago, changes at parang namanipula na ho yung iba nating mga kongresista na nasilawan ho sa mga oportunidad na pwede ho nilang matanggap sooner or later, kaya hindi ho tayo maniwala sa mga ganyan. At makikita ho natin at kung sino ho yung talagang may political will lang ho sa ating bansa. At proven and tested na po yan yung mga Duterte, mga kabalitaan. At saka si Marcoleta, Marcoleta. Alright, brother. Si Marcoleta ho, butuhan ho natin dyan ha. Kayo. Sa hindi pa po nakakilala kay Marcoleta, follow nyo po yung page ni Congressman Dante Marcoleta. Makikita nyo talagang napakatalinong taong to at may paninindigan ho, mga kabalitan. Gaya ni Vice President Sara Duterte, yung mga Duterte, yung mga PDP laban. Butuhan ho natin yung mga nasa senatorial slate ho ng PDP laban, mga kabalitan. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na pagkakataon. Pag nagagawa na ho tayo ng reaction video, hanggang dito na lang ho. At wag niyo pong kalimutan, i-subscribe niyo po yung ating munting YouTube channel, Danagan Balita ho, mga kabalitaan. Kung bago pa lang ho kayo sa channel na ito, pasok na ho kayo, subscribe na ho kayo para may paabot na ho natin sa ating mga ibang pang mga kababayan, lalo na sa ibang bansa ho at sa buong mundo, mga kabalitaan. Maraming salamat, hanggang dito na lang. Ko'y magpapaalam, peace out ho.